Pagdating ko, umiiyak ako. Mm-mm. Hanggang ngayon. Sorry. Ang inaano ko sana, umapamalang ko sana, hanggang ngayon hindi pa kaya. Kasi kung hindi na ako manonood. Ang pagdalaw ng mga fans ni Nora Aunor sa kanyang puntod ay hindi simpleng paggunita lamang sa isang pumanaw na artista, kundi isang malalim na pagpapahayag ng pag-ibig, respeto at walang hanggang pagkilala sa isang babaeng nagbigay ng liwanag sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Sa bawat hakbang ng mga tagahanga patungo sa kanyang himlayan, dala nila hindi lamang mga bulaklak o kandila, kundi mga alaala ng mga pelikulang nagpaiyak, nagpatawa at nagbigay inspirasyon sa kanila. Sa mga mata ng mga Noranians, ang tawag sa mga tapat na tagahanga ni Nora Aunor, ang puntod ng superstar ay tila banal na lugar kung saan nananatiling buhay ang kanyang diwa, boses at ambag sa sining. Ang pagdalaw nila ay nagiging isang uri ng paglalakbay, hindi lang pisikal kundi emosyonal dahil ito'y isang paraan upang makipag-ugnayan muli sa kanilang idolo kahit pa sa tahimik na mundo ng kanyang pahingahan. Sa bawat pagpatak ng araw ng undas, o sa mga espesyal na petsa tulad ng kanyang kaarawan at anibersaryo ng pagkamatay, sadyang hindi nawawala ang presensya ng mga fans sa kanyang puntod. Ang ilan ay nagmumula pa sa malalayong probinsya, bitbit ang mga litrato, kandila at simpleng pagkain na parabang nakikibahagi sila sa isang maliit na handaan para sa superstar. Ma'am, gano'n na po ba kayo katagal na fan po ni Ma'am Nora Aunor? Simula po nung nanalo siya sa tawag ng hangahan. Idol po siya. Gaano po ba kahalaga sa inyo na madalaw po siya dito sa puntod niya? Mahalagang mahalaga po si ate guys sa akin. Kasi mahal na mahal. Kaya idol po siya. Ano po? Actually, sir, high blood yan, inatake yan, nagagalit niya ako bakit pumunta. Hindi niya po daw matiis. Ano po ba yung pinakatumatak na movie, kanta niya sa inyo po? Lollipops and Roses. At saka yung kanta, Forever Loving You. Ma'am, nasabi ni ate na high blood po kayo ngayon, na pinapagalitan po kayo. Bakit hindi po kayo nagpapigil? Eh kasi po malungkot ako pag di ko siya napuntahan ngayon araw na to. Ang ganitong ritual ng pagdalaw ay nag-ugat sa kulturang Pilipino ng paggalang sa mga yumao, ngunit para sa mga Noranians, ito ay higit pa roon. Sa kanila, si Nora Aunor ay hindi lang artista, siya ay simbolo ng pag-asa, tagumpay, at inspirasyon ng bawat ordinaryong Pilipinong nangangarap. Mula sa pagiging tindera ng tubig sa Riles hanggang sa pagiging pinakamahalagang pangalan sa industriya ng pelikula, naging patunay siya na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pag-abot ng pangarap. Kaya't sa tuwing dumadalaw ang mga fans sa kanyang puntod, parang binabalikan din nila ang kwento ng isang babaeng tulad nila. May mga pagsubok, may mga pangarap, ngunit kailanman ay hindi sumuko. Hindi maikakaila na si Nora Aunor ay isang pambansang simbolo ng talento at sakripisyo. Ang mga pelikula niyang tumatak sa kasaysayan tulad ng Himala, Bona, 3 Taong Walang Diyos, at Atsay ay patuloy na pinapanood, pinagninilayan at pinag-uusapan hanggang ngayon. Sa bawat linya ng kanyang mga pelikula ay nakapaloob ang damdamin ng sambayan ng Pilipino, ang pag-ibig, pagkabigo at pag-asa. Kaya't ang kanyang puntod ay hindi lamang isang libingan, ito ay naging isang santuwaryo ng mga damdaming iyon. Kapag dumadalaw ang mga fans, parang hinahaplos nila ang bahagi ng kanilang kabataan, bahagi ng kanilang nakaraan, at bahagi ng kulturang Pilipino na minsang itinaguyod ng superstar. Ang pagdalaw ay nagiging paraan ng pagbabalik ng utang na loob, isang tahimik ngunit taus-pusong pasasalamat sa mga alaala at inspirasyong iniwan ni Nora Aunor sa kanila. Marami sa mga tagahanga ni Nora Aunor ay mga nanay, lola o mga taong lumaki sa panahong ang pelikula ay isa sa mga pangunahing aliwan sa bansa. Pagdating ko, umiiyak ako. Hanggang ngayon. Sorry. Ang inaano ko sana, umapamalang ko sana, hanggang ngayon hindi pa kaya. Kasi kung hindi na ako manonood. Para sa kanila, si Nora ay hindi lamang artista, kundi isang kaibigan na laging nariyan sa bawat yugto ng kanilang buhay. Sa oras ng lungkot, siya ang kanilang aliw. Sa panahon ng tagumpay, siya ang kanilang inspirasyon. Kaya't kapag dumadalaw sila sa kanyang puntod, dala nila ang matagal na ugnayang iyon. May mga luha ng pangungulila,
Ngunit may halong saya rin dahil alam nilang kahit wala na si Ate Guy sa mundo, nananatili pa rin siyang buhay sa puso ng bawat Pilipino. Ang pagdalaw ay nagiging simbolo ng patuloy na koneksyon. Isang koneksyong hindi kayang putulin ng kamatayan. Isa rin sa mga dahilan kung bakit patuloy ang pagdalaw ng mga fans ay ang malalim na emosyonal na impluwensya ni Nora Aunor sa lipunan. Sa mga panahong ang industriya ng pelikula ay pinaghaharian ng mga may lahing banyaga o ng mga may kagandahang tipikal sa kanluran, si Nora ang naging refleksyon ng totoong Pilipina. Kayumanggi, simple, ngunit may kakaibang karisma. Dahil dito nakita ng maraming Pilipino ang sarili nila sa kanya. Hindi siya ilusyon ng pagiging perpekto. Siya ay katotohanan. Kaya't sa kanyang kamatayan, ang pagdalaw ng mga fans ay parang paggunita sa isang bahagi ng kanilang pagkatao na ipinaglaban at ipinakita ni Nora sa buong mundo. Ito ay parang sinasabi nila, "Salamat Nora, dahil ipinakita mong mahalaga kami na maganda at may halaga ang pagiging Pilipino." Ang puntod ni Nora Aunor ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga henerasyon ng mga tagahanga. Hindi lang mga nakatatanda ang dumadalaw kundi pati mga kabataan na nakilala siya sa pamamagitan ng mga lumang pelikula, YouTube clips, o mga kwento ng kanilang mga magulang. Medyo stress po kasi ako these days, tapos namimiss ko din po siya, tapos parang ginagawa ko pong stress reliever po yung pagpunta dito sa kanya. Ang pagdalaw ay isang paraan ng pagpapatuloy ng legasya, isang tahimik na panata na hindi malilimutan ng superstar kahit pa magbago ang panahon. Ang mga kabataang Noranians ay dumadalaw upang kilalanin ang isang haligi ng sining na nagsilbing gabay ng mga artista ngayon. Dahil kung walang Nora Aunor, marahil ay iba ang direksyon ng pelikulang Pilipino. Kaya't ang pagdalaw ay hindi lang emosyonal, kundi makasaysayan. Isa itong pagpapatibay ng pagkakakilanlan ng ating kultura at pagpapaalala na ang mga tulad ni Nora ay hindi kailanman mawawala sa alaala ng bayan. Minsan, sa tahimik na sementeryo, makikita mo ang mga fans na nakaupo malapit sa kanyang puntod, nag-aalay ng kanta o nagkukwento ng mga eksenang paborito nila, para bang kasama pa rin nila si Ate Guy. May mga nagsasabi na ramdam pa rin nila ang presensya ng superstar sa lugar, isang pakiramdam ng init, ng pagdamay, ng inspirasyon. Sa mga ganitong sandali, nagiging malinaw na ang pagdalaw ay hindi lamang pisikal na kilos ng paggunita, kundi inong espiritual na karanasan. Isa itong pagpapatibay ng pananampalataya sa sining at sa kakayahan ng tao na magbigay buhay sa iba sa pamamagitan ng talento. Sa mas malalim na antas, ang pagdalaw sa puntod ni Nora Aunor ay maaaring tingnan bilang isang simbolo ng kolektibong pag-alaala ng sambayanang Pilipino. Tulad ng mga pambansang bayani na ginugunita tuwing Araw ng Kalayaan, ang mga artista tulad ni Nora ay bayani rin, mga bayani ng kultura at sining. Ang mga fans na dumadalaw ay parang mga mamamayang nagbabayad ng respeto sa isang taong nag-ambag sa pambansang pagkakakilanlan. Sa kanilang pananahimik sa harap ng puntod, para silang nagdarasal hindi lamang para sa kaluluwa ng superstar, kundi para rin sa pagpapatuloy ng sining at kulturang Pilipino na kanyang ipinaglaban. Nakakalungkot dahil nga ito yung unang pangyayari na normal kasi kapag tumarating ang November 1, pamilya namin kung sino man yung mga nawala sa pamilya namin. Ngayon po, medyo mabigat talaga sa amin dahil ang November 1 ngayon, kailangan na rin namin siyang puntahan dito sa lugar ng libingan ng mga bayani. Madalas po siyang nagpaparamdam sa panaginip. Katulad po noong October 4, nagkaroon kami ng celebration ng aming anniversary for 13 years ang Noranians Worldwide. Bago dumating yung araw na yon, napanaginipan ko siya. Although kasi pag yung time na buhay pa po siya, palagi siya nagsasabi sa akin na mag-iingat ka, mahal kong Pangulo. Although dahil ako po kasi yung mga nag-aasikaso ng mga outreach program niya, katulad ng Nora Care, kapag may mga outreach program kami. Then one time na nagpaniginipan ko siya, isang word ang sinabi niya sa akin. Ang sabi niya mahal na mahal kita, mahal kong Pangulo. Then maraming beses na nagpaparamdam siya. Hindi siya nagsasalita sa panaginip, pero nakikita ko siya na masaya. Kaya kami mga nagmamahal sa kanya, patuloy pa rin namin ipagpapatuloy yung nasimulan niya, yung legasiya niya na kailangan namin maipalaganap sa buong mundo, lalo na yung mga kabataan, kung sino si Nora Aunor bilang isang national artist at superstar. Kung susuriin, ang kahalagahan ng pagdalaw ay nakaugat sa ugnayang emosyonal at kultural sa pagitan ng artista at ng kanyang mga tagahanga. Sa kasaysayan ng Pilipinas,
bihirang makakita ng isang artistang nagkaroon ng ganitong uri ng koneksyon sa masa. Si Nora Aunor ay hindi lang basta bituin sa entablado, siya ay tinig ng mga naaapi, mukha ng mga walang boses, at simbolo ng pag-asa ng mga mahihirap. Kaya't kapag dumadalaw ang mga fans sa kanyang puntod, hindi lamang nila binabalikan ang kanyang mga pelikula, kundi pati ang mga panahong naramdaman nilang may kakampi sila sa pamamagitan ng kanyang mga karakter. Sa gitna ng modernong panahon kung saan mabilis ang paglimot at mabilis ding nagbabago ang mga idolo, kakaiba ang katapatan ng mga tagahanga ni Nora. Sa bawat kandilang kanilang sinisindihan, sa bawat bulaklak na kanilang inaalay, ay naroroon ang paniniwala na hindi dapat kalimutan ang mga taong nagbigay saysay sa ating kultura. Ang pagdalaw ay hindi lang paraan ng paggunita, ito rin ay paraan ng paglaban sa paglimot. Isang paraan ng pagsasabi sa mundo na ang mga tulad ni Nora Aunor ay hindi basta artista, kundi bahagi ng ating pagkatao bilang Pilipino.